Ngayon po tanan. Thank you, Brother Mark. Itong basahon this afternoon. Ato ning himo na to ning assignment, no, before mahuman ang together in prayer, no, month of June man no, together in prayer. Atong i-challenge to galingon nga ma-memorize na to ning duha ka verse. 1 Peter 5:7 o Psalms 55 verse 22. Ato naman ning ginabalik-balik og basa niya, sakto kay ni tukma kay ni sa tong tema karon buwan na. And I know nga ang uban nato dire ka-memorize na, ang uban dire inyohan ning life verse or favorite verse. So ato ning dunganan pag-memorize, okay? After sa 1 Peter 5:7, atong andamon daan sa Psalms 55:22. Amen? Ato ning assignment karong buwan na. So at least og niglabang na to sa month of July, na natay duha ka verse nga na-memorize. Amen? Una, 1 Peter 5:7. Okay? Ready? Go. Casting all your care upon Him, for He careth for you. Now, close your Bible. Yeah. Tangtanga sa screen. Tangtanga. Wala ko digo. All together, ready? Go. 1 Peter. Apilang verse. Ready? Go. 1 Peter 5:7. Casting all your cares upon Him, for He careth for you. At sa Old Testament, Psalms 55 verse 22. Ito bito ning gibuhatag kanta no, nani siya tuno. Cast thy burden. All together, read. Psalms 55 verse 22. Cast thy burden upon the Lord, and He shall sustain thee. He shall never suffer the righteous to be moved. Close your Bible. Yeah, i-appeal og recite ang book, chapter, and verse. Ready, go. Psalms 50, verse 22. Cast thy burdens upon the Lord, He shall sustain thee. He shall not suffer the righteous to be moved. Basta ko, no? Memorize po na ko. Dapat. Okay? So, duha ka verse atong ikuan assignment, mga kaigsunan. Manang tagbasa, let us pray. Ginoong Diyos, salamat ng daknas ka punon nga imong mikita kalipay, Lord, na makapadayon, Lord. Gikan pa ganyan buntag. Salamat, Lord, nga imong mikita lahutay. And Lord, we continue to pray for our pastor that ikaw mag-strengthen sa iyang lawas. Ikaw maghatag complete recovery. And continue, Lord, to use medicine, Lord, nga hatag yun og kaayuhan, Lord, sa iyang lawas. And salamat sa mga members that are truly praying and nag-atima, nag-ampo, nagpaluyo. Salamat, Lord, nga ang night church dito sa Basak, nagpadayon, nagkahiusa, Lord, para sa iyong bulaton. And sa among padayon karon sa pagsimba, I pray, Lord, that your Spirit will work sa among tunga. Salamat, Lord, sa mga mensahe ganyan buntag. And ako nag-ampo, Lord, nga ikaw pagyud mag-allow nga matag-usa namo mohatag pa og luna sa imong pulong, Ginoo, sa among kinabuhi, and help us na may mong teachable karong hapon, may mong humble, and Lord, nga mugawas mi ani nga balay tigumanan, muuli mi sa among mga tatagsa ka panimalay nga puno mi sa pagtulunan, and andami nga mo-apply nini sa among kinabuhi. Salamat sa mga bisita, salamat sa presensya sa mga katawhan nimo. Kita na mong giampo. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Thank you, mga kaisunan. Hindot kayo sana no, nga before ang mensahe, no, ato na atay prayer time, no, sa mga departments. So, hindot kayo siya not just kada Wednesday na, so apil na siya sa Sunday. So katong balikan sa 1 Peter 5:7, itong main nga text, mga kaigsunan. The word care, diha, gikan sa original word nga mirimna, has the sense of anxiety, troubles, or worries. Okay? So, muna nga tudluan ta ni Peter nga ato ning itugyan sa Ginoo. Okay? Kaning mga troubles, kaning mga kabugaton, worries. No wonder no, ay mga time naagid nga times nga maka-feel tag anxiety. Mao man ni siya. Kung ato nang iluom ba, ato nang i-solo bitaw din tanan. Mo na ingon sa Bible, casting all your care
And then the word careth, for he careth for you, gikan sa word nga melo, has the thought of concern. Okay? So, pasalamat ta sa Ginoo kay ang atong Diyos nga gialagaran naa siya'y pag-atiman sa ato. He cares for us. Okay? Actually, karong hapon nagduha ko ako na baning nawali sa basak, no? Kaya ko andam nga wali. I was up all night and pagbuntag lahi man ang gipawali sa Ginoo. Lahi ang mensahe sa inganyo, pag-abot diri, ako gipilian ba niya. Gilang sinyas lang mo kung ako na ning nawali. Raise ana lang thumbs up kay atong ilisag laing wali. Okay, kadi bitaw usahay kuan ba maus daghantag gi-pray niya. Lahi ang ipawali sa Ginoo. Mo bitaw nga i-appeal niyo sa pag-ampo gyud ang mga preachers, mga pastors. Amen. Kay isod niya among trabaho, moingon mi, thus saith the Lord. Nag-ingon ang pulong sa Ginoo niya manhiman amo ara dito. Oh. Magbantayanan kayo as we kada mag-study mi, mag-anda mi. Even pastor Johnny experience siya nga wa siya tulog niya pag abot sa pulpit lahi ang ipawali sa Ginoo. Okay? So sinyas lang mo niya. Okay? So pasalamat ta nga natay Ginoo nga concern siya sa atoa. Di sa gusto nga mapuno ta sa troubles, mapuno ta sa anxiety, mapuno ta sa worries. Muna nga ang atong gidala, atong itugyan sa Ginoo, atong picture dito kadiha natay gibuhat na slide. Nagkuan na siya, simbolo na siya sa duha ka kamot nga diin atong mga cares. Okay? God wants us to transfer that load to Him. Ayaw nagdala-dala ha. Okay? Ano dito rin, no? Opo. So, ato nang itugyan sila rather than being burdened and consumed with our anxieties. Kani bitong kung imong dala-dalahon imong troubles, kuan ka, ma-drain. It's very draining mga kaigsunan. I wonder nga usahay wala natay faithfulness sa pag-ampo, mapiktuhan nato ang pagsimba, mapiktuhan nato ang pag-fellowship, kay na-drain naman ta aning mga troubles, aning mga cares. So, naay mga example sa Bible nga diin makapanamin ta mga kaigsunan. Itong gibasa nato sa Old Testament kaniha in Psalms 55 verse 22, a Psalm of David, so kay Paulo kailan mo ni David nga is a man of prayer, man of praise, and then panahon nga naa siya mga kasalanan, nga ikumpisal sa Ginoo, naa siya mga kalisdan, iyang itugyan sa Ginoo. So, dili ta nakakuha niya og kaning kuan ba? Dugang assurance ngayon sa Bible, ngayon si David, and he shall sustain thee. Sabi magduha-duha ta makalahutay pa ba ko karong buwan na? Igo pa ba kani makasustinar pa ba ka nako ni karong buwan na? But naay saad gikan sa promesa sa Ginoo, he shall sustain thee. If we cast our burdens upon Him. Amen? Yung pagkita, He shall never suffer the righteous to be moved. In the next chapter, in 56 verse 3, the Bible says, what time I am afraid, I will trust in Thee. Atong itugyan sa Ginoo. So, our message this afternoon is about casting all our cares upon Jesus. Ato ning kapila na takadungog ani, but indot ni ma-reminded ta pirmi. Kay makalimot man gyud ta, no? So wala pa ni hands up, wala pa ni thumbs up, no? So number one, some people or sometimes we are careless. Okay? Sometimes we are careless mga kaigsunan. Kana bitawng nang careless, kana bitawng danghag. Or in a sense nga diin kita pa ang nagkalisod, kita pa ang nagproblema, kita pa ang tabangunon kayo, kita pa ang mupalayo sa Ginoo. Kita pa ang dili mag-faithful sa pag-ampo, mga kaigsunan. Okay? Which is alarming kay Stanlan, kay naanagot na sa kanang sa atong gibasa kani ang word nga care sa atong text, it means troubles, worries. Nya instead nga aton ning itugyan sa Ginoo, mura ta og walay pakialam. Many people are careless today, especially sa when we speak of kanang pagkinabuhi, no, na yung mga for example sa kalsada, di ba? So danghag kay sanan. So kay bawo siya nga
kanang highway na daghang makagi-agi, mulabang siya, mura ra po gasuroy sa mall. Di kay itong basic ba nga stop, look, and listen. Wala po siya naglakaw sa ilang sala. Muna nga masagiran, matasmagan yun. Ha? Naiuban nga, ala ba, sa tawag ka o ang uban, mga driver po, mo kalitlag, dili mo tarog padaplin, kalitlag hunong stunga. Di ba? So, muna, mga kaigsunan, sa itong kinabuhi, importante kayo ni, kaya it will kanang put us in harm's way. Kaning careless ta physically, nga labi na kung careless ta spiritually. Okay? Our lives will be in jeopardy, mga kaigsunan. Accidents are caused by carelessness. Mo na siya. Kalsada, sa community, no, na mga lately, na mga sunog, mga kaigsunan, niya, o interviewon ang mga taga-bumbiro, ingon sila, naikuan na nagluto baron, gibiyaan, or na ay nagduwa og pusporo, di ba? Ang bantayanan kaigsunan. Auban, mura na po sila ilang balay ba, murag fireproof. So, luto sila diya, talaw sila salida, wala na po sila guwa. Kalimot sila mo to, sunog. Okay? Financial loss is sustained and lives are lost because of careless living. Ganyan, naka-mention ko ganyan sa inganyo about kaning bantayanan, kaning ang mga, kuan ba? Ay mong topic kani about contentment man, sa Timothy niya. Sometimes makadungog ta pirmi nga love of kanang money kuno is the root of all evil, but ingon sa Bible, for the love of money, tungod sa kahangol sa tao nga kaning kuan gusto siya nga dali madato ba, easy money. About ang time ang tao adto na siya magsugal na siya. Yan itanan to sa Facebook ra ba ang mga content creator, mga influencer mo promote og sugal. I-click niya akong link, naamoy plus na niya ang uban kuan scatter. Di ba? Nya, dali lang kay matintal kay ang kuan na ron ipaagi sa GCash. Nya, mga sugal. Hurot ang kwarta, may tabo, scattered ang kinabuhi. Katag ang kinabuhi, mga kaigsunan. No? Tungod kay careless man. Imbis para unta to sa needs niya sa balay, para to sa iyang anak or para sa iyang pangskwela, para sa bugas, but natintal sa kwarta. Nahigugma pag-ayos sa kwarta, natintal sa mga sugal unsa panadiha dali ganahan nga kana bitaw dili maghago ba gusto mo kuan day abunda dayon di ba nakabuton sa Ginoo. Muna ang Kristohanong kinabuhi kinahanglan ta mabinantayon, mga kaigsunan. Okay? So in spiritual things na mga kuan pod mga tao nga careless sila when it comes to their salvation. Okay? I'm speaking about itong mga tao nga wala pa sa Ginoo. And then, muna, tungod kay na blinded sila sa kalibutan, na blinded sila sa paagi ni Satanas, nga, ang ilang unahuna, kung unsa ilang namatan, muna ilang pakamatian, muna insakto silang unahuna. Kung yung tanawon, kinahanglan sila maluwas, tabangunon, kay sila, but sa diyang mo-approach sa nila, sila pa ang mo sira silang purtahan. Sila pa ang mo balibad na to. Makaingon tao sa hay nga, luuya sa nila, sila pa man ang mo salikway sa libreng kaluwasan, libreng gasa sa Ginoo. Ano man, mga kaigsunan, they are blinded. And another example is kani atong pag-neglect sa prayer life. Kana careless ta na, mga kaigsunan. Tungod sa atong pag-neglect sa atong prayer life, maabot ang time nga kana bitaw abot sa panalangin, sa diyang ang Ginoo mo lihok sa atong kinabuhi. May buong ninuon ta. Lo, anong gitagaan mo ko sa Ginoo ani? Tungod sa itong pagkadi mainang puon ba? Kanang pag-neglect na sa prayer, bagay kaning pag-prayer, usa ni sa pinaka-neglected nga tool sa mga Christian. Ning pag-ampo, mga kaigsunan. But palawon sa pagkaon, di magita makalimos pag-ampo, no? Kaya usay, og madugab na ta, mayon tayo Lord, salamat tayo Lord. Pero na mga higayon ba nga, kinaagin tayo prayer time, unta makuan, mapakyas sa diyang dapita. When we neglect church attendance, mga kaigsunan, nahimo tang careless sa mga spiritual things. Muna nga, imbes nga, ang atong load, maiban-ibanan, kay sa demo fellowship kas mga katawhan sa Ginoo, ma-lesson man, makabaton madagkalipay, makabaton tag encouragement, prayer pag yun, makuhaan pag yun na siya.
But when we become careless sa kaning pagpaluyo, kaning pag-faithful na to sa involvement, attendance sa church, mabugatan, maayo, masamot ta, kadag, madatugan sa mga loads sa atong Christian life, sa atong kinabuhi. And atong timan-an mga kaigsunan, God is displeased with careless living. Because God is a God of order. Sa iyo tanong, sa iyang mga pulong, nasa mga sugo sa iyang mga propeta, nasa sugo sa iyang mga sulugoon, hanay gyud ang mga ang guides, hanay gyud ang mga pagpahimangno, unsay angay nilang buhaton. So kanang carelessness dili na kabubuton sa Ginoo, di na iya sa Ginoo. If we open our Bible in 1 Peter 4 verse 18, okay? Gusto ang Ginoo mga kaigsunan niya mahimo tang good steward sa itong mga kinabuhi. Di tayo nga pataka lang kanang dinanghag lang sa itong Christian, sa itong kinabuhi. 1 Peter chapter 4 verse 18 ingon sa Bible, and if the righteous scarcely be saved, where shall the ungodly and the sinner appear? Wa ko masipet, sumawa siguro ni. Okay? Anyway, gusto ang Ginoo nga at kita nga mga katawhan niya, mahimo tang maayong pinayalan sa itong kinabuhi. Dili lang pinayalan sa material nga bahin, o mahimo sa tang faithful, labi na sa itong spirituhanon nga aspeto sa itong kinabuhi. Muna, gamit nindot kaya itong gibuhat kanya prayer time. Okay? Kanya, nig-abot na ito sa balay, dapat mahimo ng prayer life. Amen? Lifestyle lang pag-ampo. So muna, we need to be diligent in our service, in our prayer. We need to cast all our cares upon Jesus. Muna, sometimes we are careless. Number 2, dito maglangan, sometimes we are careful. Okay? Emphasis on full. Puno sa care ba? Puno sa mga kabalaka. Lahi ganiha kay anak danghag, murag walay pakialam. Tabanguno na kayo, mo panoy di mo ampo, mo panoy di mo paduol sa Ginoo. Kanisad, mausad ni puno siya sa kabalaka. Nga sa diha nga napuno tas kabalaka, mag-doubt na hinunta kaya ba kanyo sa Ginoo? Ihatag ba kanyo sa Ginoo ang pangayo? Naipahimangno sa Word of God, Philippians 4 verse 6, the Bible says, be careful for nothing, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving, let your requests be made known unto God. Maybe ang kanang nating diha is imuhang kuan lang, imuhang kwarta. Di ba? Sometimes mga gagmay nga mabutang, mga useless nga mabutang. Usay atong ibig deal, usay mahurot atong time diya siguro huna. Usay mahurot atong energy diya, madrain ta kay para nato kani dapat ma-settle ako niya. Manhiman nothing na de, atubangan sa Ginoo. Ikumpara nato sa mga greater things nga atong mabuhat para sa Ginoo, nothing na siya. Baingon sa Bible, instead nga maghasol-hasol ta ana, magproblema ta diyang dapita, atong itugyan di as pagampo. Sa pagpangamuyo mga kaigsunan. Millions are weighed down with the burden of sin. Kaning sala, usa sa ding sala mga kaigsunan. Puno sa cares because of sin. Nahimo siyang heavy load. Una si Jesus Christ ni anhi para kuhaon niya ang mga sala. Bayran niya ang tanang natong sala. He came to set us free from bondage and burden of sin. Nagapos man ta. Nagapos ta, nadatugan ta, nalatan ta mga kaigsunan. And una ang pasalamat ta sa Ginoo ni ana. And many Christians are filled with care and anxiety. Sama itong giingon kaniya, gi-intro ito kaniya. Labi na when it comes to responsibilities, when it comes to money, when it comes to struggles, mga kaigsunan, muna nga, instead of praying to God, nakuha na tayo na atong unahuna na preoccupied na aning nothing, gingon sa Bible. And atong timanan, God is displeased when His people are full of care. Okay, nagsaad naman siya nga, kung naa kay care, itugyan ako. Naa kay troubles, probably itugyan ako. So, sa diha nga,
ato gyapon ning gipas-an, ato gyapon ning gilukdo, gidala-dala, it means that wala ta nagkuan sa Ginoo, saya wala ta nituo sa iyang pulong. Na wali ang kanang care ilabay. Casting man ilabay sa Ginoo. Nya ayaw nagpunitag balik. Duta nga illustration no. Kinaday times nga atong ilabay sa Ginoo, nya naglakaw na to punito na pud balik. Mo na nga samot na ka problema. Atong nahuna yes na nakapil na ko relief kay ako nang natugyan sa Ginoo. Pagabot sa unahan gi-pick up na natug balik. Ngayon na nagwali ilabay sa Ginoo. Ayaw iga ang Ginoo, ilabay lang niya. Diba, no? So muna, we must cast our care on Him. We must be kanibitaw ato ang mga burdens ba atong i-surrender sa iya. Atong ka nabantayan sa Bible mga kaigsunan, panahon ni Jesus Christ, yung earthly ministry. Ang mga tao atong nga time, grabe, puno kay lang nahuna, labi na katong mga opposition ni Jesus Christ. Instead of listening na lang, maminaw sa wali sa Ginoo, mutuo sa Ginoo nga siya ang Messiah, daghan kay sila mga issue sa Ginoo. Daghan kay sila mga accusation sa Ginoo. Ilag yung ang uban kay ilang ilitagon ang Ginoo nga bitikon nila nga kani masipyat ang Ginoo. Kuan gini. Amo gini kuan, maipit gyud ang Ginoo niya. Kabaw naman ang Ginoo sila mga kuan ba, bitik-bitik. Mo na mangutana sila, ang tubag sa Ginoo pangutana pod. Di pa man to time sa Ginoo nga malansang siya. So, una nga, mo na miss nila ba, nga imbis nga mutuo sila sa Ginoo, nahimo na lang part sa opposition. Ano man? They are full of cares. And naiuban dito nga, na-witness nila ang panalangin sa Ginoo, na-witness nila miracle sa Ginoo, but abot ang time, magduduha na po sila. Even apostles na experience nila, makita sa Bible nga katong time na naglutaw-lutaw sila sa dagat mga kaigsunan. And naay bagyo, naay hangin, naay kusog kayo nga, bati kay panahon. Sa Lord, carest thou not that we perish. Pila na ka miracles nga na-experience sila before pa atong hitabua. But nalimot sila bang ang kuyog nila sa sakayan Ginoo manluluwas. Kato sila ra ba majority mga swimmer ba to kay mga ngisda man. Wa nagpanik sila mga kaigsunan. So muna because they are full of cares. Nanataw sahay. And lastly, casting all our cares upon Jesus. Lastly, sometimes we are carefree. Okay? Carefree ba? Wala na ikon ba? Anong sometimes na pastor nga dapat pirmi unta niya siya? Anong sometimes siya kay moto sometimes careless man ta. Careful man ta, full of cares man ta. Pero nindot unta nga kani always ta ani carefree. Kay but pasabot ato nang gitugyan sa Ginoo tanan. Atong gibasa ganiya sa Psalms 55, cast thy burden upon the Lord and He shall sustain thee. He shall never suffer the righteous to be moved. Mo unta ni siya dapat all the time unta ta maka-experience ani but tungod kay mag-careless man ta, mapuno ta sa careful mo na nga ma-miss na to ni. It is God's will that His children be set free. Amen? Galatians 5 verse 1. Sa ingon sa Galatians chapter 5 verse number 1. Stand fast therefore in the liberty wherewith Christ hath made us free, and be not entangled again with the yoke of bondage. Okay, ang Ginoo may nakahatag to kagawasan, no? Gikan sa kasalanan, gikan sa penalty of sin. And then but sometimes mahimo gyapon tang gapos labi na aning mga doubts, no? Doubts, unbelief. The Bible says gitagaan ta kagawasan sa Ginoo. Gawas no na ta. Ano man, tungod kay naapat sa sala mga kaigsunan, sometimes when we yield into sin, mao ni magtukmo na to nga mahimo tang gapos. Imbes liberty, na natay freedom, mubalik gyapon ta sa paggapos sa unod. Because of sin, because of flesh. Muna kinahanglan ta og total commitment sa Ginoo mga kaigsunan. Dili total commitment sa imong kaugalingon. Kaya ganito itong kaugalingon, mapakis may.
Muna nga dili ta mo salig to abilidad, mo salig ta sa Ginoo. Kato makita si Peter, giingnan siya sa Ginoo, gi-offeran siya sa Ginoo, come, follow me, and I will make you fishers of men. Gikan sa fisherman, nahimo siyang fishers of men. Grabing promotion mga kaisunan. Pwede unta to nga kay gikan pagkatao ni Peter mao naman iyang namatahan nga trabaho ba, mangingisda. Gikan sa iyang pamilya, mao na ni iyang na kuan gyud na part sa iyang kinabuhi, ilang lifestyle niya ba nga source of income niya. One day na ay mo paila nga manungluwas, moingon ra nga sunod nako. But kung makita mga kaigsunan, iyang gibiyaan ang iyang pukot ni sunod siya sa Ginoo. Ano man, total commitment. Total commitment na mga kaigsunan. And hasta karon panahon na ang Ginoo nag-request gyapon nato, nangayo gyapon siya nato nga mahimo tang totally committed sa iyaha. Mga kaigsunan. Okay? Sharing Christ brings freedom from self-centeredness. Kaning pagsangyaw sa Ginoo, pagsangyaw sa pulong sa kaluwasan, pag-witness, mahimo tang instrumento, mga kaigsunan, mawala ay mong focus ay mong kaugalingon ba? Kaya atong nature gyud, ako ra ni, self-centered man ta. Selfish, but sa diyang mo share ta sa Word of God, mo share ta ni Kristo, maghatag na to siya freedom. Salamat ta diri sa atong nasod na atay freedom to share God's Word. But matbot ang time, makanang freedom, anam-anam na sa kaklos, mawala na siya. Kaya katumanan man as pulong sa Ginoo. Matbot ang time nga, dakpo na ta, kung mag-saturation ta, bawalan na ta, prisuhon na ta, kung mag-Bible study ta, maabot gina siya mga kaigsunan. But karon nga naapatay kagawasan, ato ng buhaton. Amen? Serving Christ brings freedom from self-centeredness. Kinahanglan nga siya ang mapataas sa itong kinabuhi. Okay? Kaning pagtugyan nato sa itong title kaniya, Casting All Our Cares to Jesus, kani atong pagtugyan aning mga care sa Ginoo, kinahanglan na niya simple faith, mga kaigsunan. Pagtuo ra gyud, wala laing kuti-kuti ba? Pagtuo ka sa Ginoo, Lord, ako ning itugyan nimo, Lord. Kay ingon ka sa imong pulong, nag-care ka nako, nagtagad ka nako. Di ko nimo pasagdan. It means, mga kaigsunan, nga imuhang gisaligan ang saad sa Ginoo. Taking Christ at His Word, it will bring freedom sa itong kinabuhi. Nabi tayo mga times nga, ang pulong sa atong higala, ang pulong sa atong kaila, musalig ta. Sige, ikaw bitaw na. Sige, may problema, ikaw pa na. But kay inumduman na to, ang tao masipyat, ang pulong sa tao mabawog na, mausab na. But ang pulong sa Ginoo dili mausab, mga kaigsunan. Ay mga politiko karon nga sa panahon sa eleksyon, mao ni ilahang plataporma, mao ni ilahang partido. So natabo karon, nausab na ilang partido kay mao man politika. Baguhay lang nagiyahay na sila og resign sa PDP laban. Okay, of course, human naman to nga administrasyon, lahi naman po dron. Inaana na mga kaigsunan, ang saad sa tao mausab, ang pulong sa tao ba mabawog na siya, pero pasalamat ta that God's Word will still remain. And lastly, mga kaigsunan, at sa conclusion, another example pa dahil si Peter, sa dihang nilakaw siya sa tubig, nilakaw siya sa dagat. Nindot kayong experience si Peter, bisan pa og iyang gilimod ang Ginoo, pero siya rin naka-experience na nakalakaw siya sa dagat. Okay? Nga naman, he took Christ's word, mga kaigsunan. Ingon siya nga, Lord, paanha ako, Lord. Pag-invite sa Ginoo, lakaw siya. Ni-focus lang yun siya sa kuan, dagat o sa bawod. Moto nga, hinay-hinay siya sink in. But giluwas siya sa Ginoo. So, mga kaigsunan, ang right response para kanatong hapon is that atong tugyan kining tanan sa Ginoo. The right thing to do, the right response is to cast our cares upon Christ. Ngayon sa ka-story, na lalaki nag-harvest siya sa iyahang kamuti. Mga
root crops harvest siya, sulod niya sako o niya iyang gipas-an mga kaigsunan. Layo pa kay ilahang balay gikan sa iyang gitamnan. And then naay naglalaki nilabay kuan karwahi ba. Ha? Nya gi-invite siya sakay bay ari sa luyo. Kay murag daghan gyud imong gipas-an. Ha? So mo to hitabo sakay siya sa luyo. Nya ana atong lalaki karwahi kay namay atop-atop. Kanya ibo ang lalaki nga tong nagkuan sa kabayo nga kadaagi nila og kanang bato, namay mo singgit sa luyo ba? Namay murag muagulo ba? Wala ra siya. Ito pag abot na po tumoy, agi na po ka ng libaong, saka na po, namay mo ana sa likod. So wa siya kagwanta iyang gilili dito itong luyo. Kita niya lalaki nga nagpas-an gyapon sa sako. Galingkod na sa karwahe pero naggunit gyapon sa sako ba? Wala din niya gibutang sa saog sa karwahe. Mao na nga imbis nga makabaton siya relief sa iyang burden, nga samot pa gyud noon. Imagine ka nagalingkod na ka, nagapas-an gyapon ka. Mobali imong spinal ana kadugayan. Una ang mensahe karong hapon mga kaigsunan, simple lang yun. Nag-invite na to kung sa man na imuhang burdens nga gidala karon, ingon pa sa Bible ating ibasa. Casting all your care, unsa man ang care diha, financial, physical, health baruna, relational problems, lahutay, weaknesses na to diha, limitation, ato itugyan sa Ginoo. Because nagsaad ang Ginoo nga iyahatang atimanon, iyahatang tubagon. Let us go to the Lord in prayer, Ginoo.